Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtapos nitong si Testarossa sa may battle, kung saan humiram pala siya ng power kay Rimuru para manalo siya dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagulat itong si Twilight kasi maging si Feltenava daw mismo hindi kayang gawin yung ginawa nitong si Testarossa. Nagtaka si Twilight habang inisaswallow siya ng white darkness. Ngayon nag-uusap itong sila Moss. Napansin kasi nitong si Moss na nakipaglaban ng close combat itong si Testarossa kahit na hindi naman talaga yon ang fighting style niya. Nagsalita itong si Moss sa mga nandito na magaling daw pagdating sa may defense itong si Testarossa sama, pero hindi daw ito lumalaban ng close combat kaya napaka-natural daw para sa kanya ng naging laban kanina kasi nag-excel itong si Testarossa gamit ang mga long distance attacks niya nang hindi siya nagtatamo ng damage galing sa kanyang opponent. Na-realize rin nitong sila Misery ito kaya napasabi itong si Rain na oo nga daw kung siya daw ang nasa situation itong si Testarossa kanina pipilitin niya daw na mapunta sa may forte niya ang laban without any hesitation. Sabi naman ni Misery oo nga daw, pero bakit daw kaya hindi ginawa yon nitong si Testarossa? Bakit ito nakipaglaban ng close combat kahit na long distance fighter talaga siya? Meron daw dahilan nito kung bakit. Yun ang hindi pa nila alam ngayon nang napatanong itong si Sokka. Since walang naintindihan masyado itong si Sokka wala talaga siyang valuable input sa may conversation. Tsaka ayaw nga rin kasi nitong si Moss na magsalita pa ng kung ano-ano itong si Sokka dahil sa nangyari nga sa kanila nung una kung saan munti ka na silang atakihin nitong si Testarossa nang dahil nga dito. Pero sinagot pa rin nitong si Moss ang tanong nga nitong si Sokka ngayon. Sabi nitong si Moss ano daw itong itatanong nito sa kanya. Then dito nagsalita itong si Sokka na diba daw gumamit itong si Testarossa sama ng nihilistic world niya. Ano daw ang nangyari nung ginamit yung atake na yon itong si Testarossa sama? Bakit parang wala daw siyang napansin? Dito naliwanagan itong si Moss na yun daw pala ang dahilan kung bakit nakipaglaban itong si Testarossa ng close combat kasi nung una naka-standby mode lang ang nihilistic world nitong si Testarossa. Hindi ito damaging sa may standby mode. Naka-widespread ito. At ito ang dahilan kung bakit na-detect niya itong si Twilight. Good yun for detection and monitoring ng kanilang paligid. Pero kapag aatake ka na gamit ito, delikado sa lahat ng mga naandito kasi pati sila madadamay. Hindi kasi nito nai-determine ang kakampi at ang mga kalaban. Lahat ng nandito talagang apektado. Kaya pala nilitan lang nitong si Testarossa itong range nga nito. At dahil doon kinailangan niya makipaglaban ng close combat para kapag ini-activate niya nga ang atake niya na ito itong si Twilight lang talaga ang itarget ng void energy. Itong sila Moss at itong sila Sokka daw walang way para makatakas dito. Pati na rin itong sila Rain at itong si Misery kasi kung si Twilight nga hindi nakatakas lalo naman sila na significantly na mas mahina kay Twilight. Kaya kailangan ni Testarossa na ma-make sure na itong si Twilight lang talaga ang nasa may loob nga nitong area na ito. Isa yun sa mga dahilan, pero hindi lang daw talaga yon ang pinaka-reason kasi napaka-dangerous nga daw ng nihilistic energy. Kapag wide area daw ang scope ng atake ni Testarossa kailangan niya na maraming energy nito para ma-fill ang buong area. At tandaan natin na mahirap ma-control ang nihilistic energy at napakadelikado nitong power na ito. Kung ini-activate daw ito nitong si Testarossa ng wide range at biglang nawala ng consciousness itong si Testarossa dahil sa pag-control nito at pag-defense sa atake ni Twilight sa kanya magwawala yung void energy at kakainin nito ang lahat ng nandito sa may mundo. Basically, kaya nitong tapusin itong kanilang planet. Actually, kahit nga hindi wide range ito ini-activate nitong sa Testarossa, kahit na napakaliit lang ng range, mahirap itong kontrolin at kaya pa rin itong kainin ang kanilang buong planet. Kaya nung una pa lang talaga, nagdadasal itong si Moss na wag daw sana yung gamitin nitong si Testarossa sama. Pero nagulat na lang siya. Pati na rin itong sila Rain at itong si Misery nung nakita nga nila na ginamit ito nitong si Testarossa. Nung nakita ito nitong si Moss, halos mag-collapse siya sa may takot. Pati na rin itong sila Rain at Misery. Ngayon na lang nila napag-uusapan ng kalmado ito kasi tapos na nga yung pangyayari. Dito napaisip itong sila Moss kung sasabihin pa ba nila kay Sokka kung ano ba nangyari kanina kasi mas okay daw kung walang alam itong si Sokka para hindi nito ma-imagine ang horror na na-imagine nga nila. Tinanggap naman itong si Sokka ito kaya nag-move on na lang sila dito. Ngayon nga nag-disappear na ang presence nitong si Twilight at tuwang-tuwa na itong si Rain nang dahil dito.
Sabi ni Rain, mabuti na lang daw. Deserve daw ni Twilight ang nangyari sa kanya. Sabi naman ni Misery, oo nga daw. Malaking troublemaker daw kasi ito. Kaya relieved rin daw siya na nawala na nga ito ng tuluyan. Dahil sa mga remarks na ito, patungkol nga sa Divine Ancestor, pati itong si Sokka na wala naman talagang alam patungkol nga dito, nagkaroon ng idea na talagang dangerous itong si Twilight dahil sa pagka-relieved nitong kanyang mga kasama na ito nga ngayon ay wala na para ba nakaiwas sila sa isang napakalaking crisis. Pero para naging diversion lang talaga itong si Twilight sa kanilang mga alalahanin kasi currently hindi pa naman tapos ang problema kasi at the moment andito pa nga itong si Velside at nai-remind sila dito dahil sa snow at sa may ice na nakapalibot pa rin sa kanila dahil hindi pa rin natatapos ang laban nitong si Lagi Crimson at nitong si Velside. Pero na-relieved rin itong si Lagi Crimson dahil sa ginawa nitong si Testarossa kasi isa itong unknown third party na ito sa mga inaalala nitong si Lagi Crimson kanina. Mabuti na lang daw at nandito nga itong White Primordial kasi hindi niya lang ito na-identify yung hindi tinapos niya rin itong third party na ito. Kaya ngayon totally na makakapag-focus na daw itong si Lagi Crimson kay Velside lang mismo. Pero hindi pa rin daw siya ganun kakampante kasi hindi daw siya sure kung talagang namatay na ba itong si Twilight kasi possible daw na mayroon pa ring remnants nito na nasa loob nitong si Velside. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.